At ngayong gabi, patuloy po ang serye ng aming mga special na mga report. Pinuntahan ng GMA News ang lalawigan ng Agusan del Norte. Yan pong Agusan del Norte, mga kapuso, ang may pinakamaraming bilang ng mga walang trabaho dito sa ating bansa. Sila pong may pinakamataas sa tinatawag na unemployment rate. Ang kahirapan ng mga residente doon tila pinalalala pa ng katiwalian sa pagkolekta ng buwis. Narito ang biyaheng totoo ni Chino Gastong. Sentro na ng kalakalan sa bansa ang Agusan del Norte bago pa man dumating ang mga Kastila. Sa kabisera, mga alaala ng katanyagan at tanda ng maunlad nitong nakaraan. Ngunit ang mayamang nakalipas ng Agusan, tila di sinasalamin ng kasalukuyan. Walang trabaho ang 2 sa 10 taga rito. Sa buong bansa, pinakamataas ang unemployment rate na ito. Mula Butuan City, 1 oras ang biyahe papunta ng munisipalidad ng Tubay. At mula Tubay, kailangan pa sumakay ng bangka para marating ang barangay Tagpangahoy. Dito ko nakilala si Aling Lucy Flor at ang kanyang pamilya. Ang munting sari-sari store na ito ang bumubuhay sa kanila. Ang anak na si Stephanie, first honor mula grade 1 hanggang grade 3. Paparangalan sana siya sa galing niya sa mathematics, pero dahil sa kabilang barangay ang awarding ceremony, hindi siya makadadalo. Kawawa yung mga bata, first honor, tapos wala ni sapatos, si Ramini. Ay, bukas nga yun na nga, hindi ko isasama dahil walang sapatos. Wala rin pambayad sina Aling Lucy sa 40 pesos na pamasahe sa bangka. Ang kaunting baryang naitabi, na ipambili na raw nila ng gamot para sa nilalagnat na kapatid ni Stephanie. Napansin kong hindi lang mga silid-aralan at guro ang kulang sa barangay. Walang health center at butika. Kulang na kulang ang mga kalsada. Ang tubig, sa bukal pa rin kinukuha. At meron mang kuryente, wala namang pambayad ang karamihan sa mga residente. Ang problema ng Tubay, siya ring problema ng mga kalapit bayan ng Habonga at Santiago. Dahil wala namang malalaking industriya o negosyo na bubuhay sana sa ekonomiya ng Tubay, Habonga at Santiago, malaking bagay na para sa mga munisipyo ang natatanggap nilang Internal Revenue Allotment o IRA mula sa national government. Yun nga lang, di pa rin daw ito sapat para pondohan ang mga pangunahing serbisyong panlipunan na lubhang kailangan ng mga bayan. Nakita naman ninyo, di ba, parang rural municipality talaga. So hindi yung kagaya ng nandun sa Maynila na mga first class municipality na daming mga business establishment na hindi na small. Ang IRA na tinatanggap ng mga lokal na pamahalaan nakadepende sa laki ng buwis na nakokolekta ng gobyerno. Pero sa nakalipas na 10 taon, 2 beses pa lang naaabot ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang target na koleksyon sa buwis. Di na nga umaabot sa target, may mga pagkakataon pang hindi iniririmit ng mga mismong opisyal ng gobyerno ang buwis na nakokolekta mula sa publiko. Noong 2008 halimbawa, isang collection officer ng BIR ang hindi nag-remit ng 1.2 million pesos na nakolektang buwis mula sa Tubay, Santiago at Habonga, mga lugar kung saan matatagpuan ang pinakamaraming mahirap sa Agusan. Sa loob ng 31 taon mula 1979, mahigit 1,000 ng taga-BIR ang nasasampahan ng kaso sa Sandigan Bayan. At ang nakonvict, 64. Lahat may kinalaman sa katiwalian. Ang mismong direktor ng BIR sa Agusan naniniwalang mas mataas sana ang collection rate kung wala lang mga anomalya sa ahensya. Sa collection agents, like when I came in, actually there were problems actually. And non-remittance ba? Kaya kahit ang batang si Steven, sa trabaho abala, imbes na paglalaro. Hindi kami umaasa ng sahod kasi nga wala nga kami natapos. Ang buwis
Isang langis na nagpapaandar sa makinarya ng gobyerno at dugong bumubuhay sa mga programang tutulong sana sa kalagayan at kabuhayan ng mga mahirap. Kung matuwid ang koleksyon ng buwis at tama ang pamamalakad sa gobyerno, maiibsa ng paghihikahos ng maraming Pilipino na bagamat sadlak sa hirap, di naman kapos sa pangarap. Ako si Chino Gaston, ito ang aking biyaheng totoo.